usapang PWD, pwede ba sa ato ang platform? Tapos PWD, pwede ba nato isakay or dili? So, ato ang Tagalog review. But before nato na siya mohatag ko sa akong komento sa akong personal nga opinion, bali disclaimer lang ta, no? So it is not an official statement or opinion from Move It, no? So ngayon my personal opinion, mga idol. So amo ko tayo gitawag og RA 7277 or anti-discrimination law. So prohibiting treating individuals unfavorably based on characteristics like race, sex, age, religion, or disability. So, bakit ako nagibasa, mga idol, before kong hatag sa komento, kay magbase taan ni nga Republic Act, no? So, para ma-align gamay ang atong opinion ba sa atong balaod. Akin, mga idol, so Tagalog lang ko ha. Ako lang sagulag Tagalog ang akong kuan, kinaman tayo mga viewers nga nasa Manila, ng mga viewer Tagalog, hindi sila makaintindi ng Bisaya. So, I will do my best na mahatag na ko ang akong Tagalog kay Bisaya mo ta. So, kuan lang ta. Sagol-sagol lang ni. Ako na yung gikuan nga content, kinamang nag-comment nga i-appeal daw ng mga PWD nana ba. So ug sa uban pang mga concerns, no. So akong gipili ni PWD kay importante mo siya kay naamo sa itong balaod ang anti-discrimination law. Then for me, it is your mere prerogative, mga idol, no, kay di man sa nato na pwede sila balibaran kung depende man sa case sa PWD. So na may PWD nga blind, so blind pwede siya makasakay sa motor. Na may PWD nga impaired, kung hindi makarinig, so pwede pa rin siya makasakay sa motor as long as nakabuk siya, no? Kay kuha naman siya, safe naman, kaya makagunit naman. Tapos na po yung PWD na kanang polio, kanang putol na po yung paa, no? Mga ganun ba, putol yung isang paa. So una na kong i-share nyo, nasakyan ako ng blind, no? So hindi naman pwede, hindi ko pa sakyan, nakabukin eh. Tapos para sa akin safety naman kasi makahawak naman siya sa akin, tapos naka-apak naman yung paa niya sa footrest, no? Kaya hinatid ko siya, kay safe naman yun para sa akin. Tapos katunayan yan, hindi ko na pinapiliti yun eh, kasi as aware ko na rin tulong sa kanila kasi hindi naman madali yung sitwasyon nila, di ba? So yun. Tapos yung isa naman na PWD na sinakay ko is yung kung familiar kayo, mga idol, mga Move It rider ng Cebu. So somewhere in Paragdaet, Bonifacio district na siya nag-work, then going to somewhere in Banilad area, no. Sir, shout out sa imo, sir, no. So isa na siyang kuan kanang PWD din, pero always siya ga use of Move It, no. Tinatanong ko naman siya before ko siya sinakay sa motor kung kaya ba niyang hindi ba siya mahirapan mag-angkas ng motor. So yun, kaya naman niya. Actually twice ko na siyang hinatid. Nung una kasi nasakay siya sa akin, yung payment niya is cash. Hindi ko na sana pinababayad si sir. Kaso si sir, he insisted, bigay talaga niya yung pumasahin niya at sobra pa nga eh. Binigyan pa niya ako ng tip kasi maganda naman yung trabaho niya, nasa call center ata. Saludo ako sa sir kasi hindi nag-hadlang sa iyo yung kapansanan nyo para kumita ng patas at lumaban ng patas sa ating unan. And third PWD na aking naangkas, mga idol, yung somewhere in Capitol, Clivano Street. Kung sino yung mga Move It rider nga nasakyan niya, twice na niya nasakay sa akin, medyo polio siya, no? Pero kayang-kaya niya umangkas ng motor, hindi siya nagpapatulong. Talagang inano yung clutches niya. Kasakay siya, tapos hawak talaga siya sa akin pag nakasakay na, tapos yung clutches niya, inano na dito, no? So sinakay ko na rin yun, mga idol, kasi kawawa naman yun kasi malayo yun eh. Unang book niya from Consolacion yun siya papuntang Capitol, tapos pangalawang book niya sa akin from Capitol to Unitap Pulon. So nung una yung Consolacion, same manner, ako gyapon siyang untang libre na lang kay luoy kay lagi, but he insisted, so ako na lang gidawat ang iyang plite na 100 na lang kay 200 man to plus ang iyang plite kay mototaxi man. And then yung Capitol, from Capitol to Unitap Pulon, hindi ko na tinanggap yung payment niya kasi malapit lang yun eh. Tsaka pangalawa, kawawa din, no? Hindi, yung klaseng taong ganun, bihira lang yung taong magkahanap ng hanap buhay, mga ganyang kapansanan, no? So yung tulong na rin natin sa kanila, mga idol, simpleng tulong natin sa kanila at malaking bagay na po yun sa mga katulad nila, no? Sa mga PWD sectors, no? So in my opinion, mga idol, it is your call as a rider gyud kung safe ba siya isakay.
pwede siya kung safe isakay, no? Depende sa kanyang kapansanan. Okay, so remember mga idol na atay anti-discrimination law. So which is punishable by law. So kung kaya naman sumakay at safety naman siya, pwede. Okay, so sana mga idol nakatulong aking video sa inyo at sana po ay i-share niyo itong video ito para naman yung iba naman nating mga kapwa, mga rider ay malalaman din nila kung ano yung dapat gawin, no? So again, it is my personal opinion. Yeah, thank you for watching and please share this video.